Sa bawat isyu ng bayan, may kanya-kanyang opinyon ang mamamayan. Pinas, Pinas, Sabat with Coach Jared. Makisali, makisabat sa talakayan with Coach Jared. Boses ng masa, ating pagbibigyan. Opinyon ng taong bayan, ating pakikinggan. Pinas Sabat, Pinas Sabat. Kasama si Coach Jared. Opinyon ng masa, sureball kasama. Pinas Sabat with Coach Jared. Tuwing Sabado, alas 8:30 hanggang alas 10 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Hello everyone at welcome po dito sa istasyon ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Narito po ako ngayon, si Coach Jared, para sa Pinas Sabat with Coach Jared. Dito po tayo ngayon sa studio ng Radyo Pilipinas. Finally, nakabalik din ako after a long time. Nanibago ako sa traffic ng QC. It is such. Walang pagbabago. Ang tagal pa rin ng biyahe natin, guys. Pero mga kababayan, once again, I'm very thankful na nandito po kayo ngayon sa ating palatuntunan dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 dito po sa AM Band. At mapapanood nyo rin po itong pinasabat sa TV Plus, Channel 3 at Channel 45 to 49 naman sa GMA For the Box. Okay? So, huwag nyo kakalimutan mga kababayan na mag-like at mag-subscribe dito po sa ating live stream ngayon dito sa YouTube. And sa mga nasa Facebook naman, paki-share na rin po itong ating palatuntunan ngayong gabi. Naka-monitor ako sa chatroom para kapag mayroong magandang comment, pwede nating basahin. Okay. Dito yung mga regular viewers natin sa channel natin. Mamaya tingnan natin kung makakabati tayo mga kababayan. Pero ayun na nga, wag niyo rin kakalimutan na sundan or mag-follow dito sa social media accounts ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Meron nga silang YouTube, so subscribe kayo doon. At meron ding Facebook. So yun, alam niyo na gagawin niyo dyan, guys. Okay. So game, magkwentuhan tayo ngayon mga kababayan. Actually, coming here and kanina po sa ating live stream sa ating sariling channel mga kababayan, pinag-usapan po natin yung naging desisyon ng Korte Suprema. At marami po ang nagko-komento ngayon dito. Hindi maraming opinion ang lumalabas. Mayroong mga natutuwa. Siyempre, alam na natin kung sino yung mga natutuwa. Yung nasa partido ng mga Duterte. Natutuwa yung mga yan, for sure. Meron din namang mga kumo-question sa desisyon ng Korte Suprema. And alam nyo mga kababayan, we're saying this with all respect. We can afford the Supreme Court, pero kasama po ako doon sa mga individual na hindi sumasang-ayon doon sa desisyon. But again, regardless of our opinion, the Supreme Court has spoken and it is what it is. Pero opinion ko lang yun. Marami tulad nga ng sinasabi ng mga ibang mga legal luminaries at ibang mga abogado na nagsasalita at nagkokomento tungkol dito sa issue na ito na biglang pinag-uusapan ngayon sa Pilipinas. Sa palagay nila, to which I agree, na nagkaroon po ng judicial overreach o lumampas po sa kapangyarihang ng ang ating hudikatura dito po sa desisyon nila sa Duterte impeachment case. Konting background lang para maging malinaw po ang konteksto ng ating pag-uusapan mamaya, lalo na kapag tayo po tumanggap na po ng mga tawag. Konting konteksto lamang po. Nung nakaraang araw, nung Thursday, if I'm not mistaken, nung Huwebes, naglabas po ng desisyon ang Korte Suprema tungkol sa motion for reconsideration na i-file ng House of Representatives laban sa desisyon na unconstitutional daw ang impeachment complaint kay Sara Duterte. Okay. Yung nauna ko kasi desisyon, mga kababayan, ang sinabi po ng Korte Suprema, yung pangalawang mode or yung pang-apat na impeachment complaint wherein Congress has utilized the second mode of impeachment is barred by the 1-year ban or 1-year rule. Ano po ba kasi yung dalawang modes na yan? Okay.
Para lang po maintindihan po nating lahat, sa Article 11 po ng ating 1987 Constitution, mababasa po natin doon ang accountability of public officers, ang mandato ng bawat opisyal ng gobyerno, at kung paano didisiplinahin ang iba't ibang mga opisyal ng gobyerno. Kung ikaw ay hindi impeachable officer, dadaan ng iyong kaso sa Office of the Ombudsman. Kung ikaw naman ay impeachable officer, ikaw ay pwedeng disiplinahin or tanggalin sa iyong posisyon through the process of impeachment. Yun po ang ibig sabihin ng impeachment. Pagtanggal sa pwesto ng isang impeachable officer. Ngayon, mga kababayan, according po sa Article 11, meron pong dalawang modes. May dalawang pamamaraan kung saan ang isang impeachable officer ay pwedeng tanggalin sa kanyang posisyon. The first mode is through a citizen-initiated complaint. So kahit sino po sa atin, mga kababayan, kahit sino po sa inyo, mayaman, mahirap, kahit sino man, mga kababayan, kahit sino po sa atin mga hampas lupa, ay pwede pong magpa-impeach ng isang impeachable officer. As long as, number one, according to the Constitution, the impeachment complaint is endorsed by a member of Congress. As long as merong mag-e-endorso nito sa Kongreso, walang problema. Go lang, kumbaga. Okay. Yun po yung first mode, the citizen-initiated impeachment complaint. Yung pangalawa, mga kababayan, is the Congress-initiated impeachment complaint or yung tinatawag nilang fast track. Fast track impeachment. Yung fast track impeachment, mga kababayan, ito ho yung pamamaraan ng impeachment kung saan boboto ang ating mga miyembro ng Kamara de Representante. At least 1/3 of the members of the House of Representatives will vote to impeach to verify an impeachment complaint and impeach an official. At yung impeachment complaint will become the articles of impeachment. Ito na ngayon yung ipapadala sa Senate para maging basihan ng impeachment court. Okay. Ang impeachment proceeding. Ngayon, mga kababayan, ang pinagkaiba po ng dalawang mode is very obvious. Yung una is tayong mga hampas lupa ang pwedeng mag-file. Yung pangalawa, mga congressmen ang pwedeng mag-file. So, yun po yung unang difference. Pangalawang difference po is yung proseso. Sa first mode of impeachment, kailangan ang isang gustong magpa-impeach ng isang elected official ay magsusumite ng kanyang impeachment complaint, verified impeachment complaint, sa Secretary General. At ang Secretary General has 10 session days. Malinaw po yan sa Constitution na 10 session days. 10 session days. Na para pag-aralan ng impeachment complaint at isumite ito sa House Speaker to be included in the order of business. Okay. Kasama na rin dyan yung endorsement ni Congressman. So 10 session days. Now, pagkasumiti po niyan kay House Speaker, sa Office of the House Speaker, within 3 session days, malinaw din ho yan, 3 session days, i-forward na ito para sa plenary, para ma-refer sa respective committee, which is, in this case, the Committee on Justice. And according po sa decision ng Francisco versus HOR, an impeachment complaint is deemed initiated once it reaches the Committee on Justice. Yun na po yun. Ngayon, ang pinagkaiba po niya sa second mode, mga kababayan, kaya nga siya fast track, yung second mode, mga kababayan, pagbobotohan lang ng House of Representatives ang verified impeachment complaint, and then after pagbotohan nun, pag nakakuha ng 1/3, diretso na sa Senate. Ngayon, mga kababayan, ano ho ang nangyari? Backtrack po tayo ng konti. Nung sa kaso po ni Sara Duterte, merong 3 citizen-initiated complaints, so yung first mode. May 3 i-file under the first mode. Okay.
And then, ano hong ginawa ng Secretary General? Hinawakan lang ho niya for 10 session days as indicated in the Constitution. 10 session days. Hinawakan lang niya ang 3 impeachment complaint for 10 session days. Okay. What else happened? On the 10th session day, doon sa pang-10 session day mga kababayan, ano hong nangyari? That is February 5, 2025. On the 10th session day, ang nangyari po, i-forward na sa Office of the House Speaker, ipinasok sa order of business, and then, diniscuss nila in plenary. Ano ho ginawa na sa plenary? Nagbotohan po sa plenaryo. Ano ho ang nangyari? Nagbotohan muna kung ano ang gagawin doon sa 3 impeachment complaint under the first mode. Nagbotohan. Ang botohan ay i-archive. Okay. On the same day, on the same 10th session day, nagpirmahan ang mahigit 250 congressmen na i-impeach si Sara Duterte based on a different verified impeachment complaint. Ngayon, mga kababayan, ano ho ba'y nilalaman nun? Well, that is history already. Nakapost na yan sa website ng House of Representatives at sa website ng Supreme Court. But essentially, ito ay pinagsama-samang version nung 3 nauna. Okay. So yun po yung order ha, yun po yung pagkakasunod. Naunang i-archive yung first mode, archive. Second mode, yun po ang na-ratify or inaprubahan ng House of Representatives. Dahil yun ang ratified, which is under the second mode, pinadala na ngayon sa Senado on the same day. Okay. Ano po ang sinabi ng Supreme Court na unconstitutional? Okay. Ang sabi po ng Supreme Court sa kanilang naunang desisyon, yung first 3 impeachment complaints na under the first mode ay yun ang deemed initiated. Yun daw ang initiated. Bakit? Kasi mga kababayan, ang paliwanag po ng Korte Suprema, wala hong discretion ang Secretary General para panghawakan ang mga impeachment complaints na ito. So dahil pinanghawakan, hindi pinroseso, at in-archive, it is considered dismissed. Dismissed na raw yun. Wala na. Hindi na pwedeng gamitin. Kasi wala na. Dismissed na eh. Okay. Dahil na-dismissed, deemed initiated eh. Dahil deemed initiated, yung 3 nauna at dinismiss. Yung pang-4 na impeachment complaint, which is yung fast track. The fast track version na ipinadala sa Senado is barred by the 1-year rule. Hindi na ngayon pwedeng pagbasihan yun. Hindi na. Wala na. Barred na raw siya ng 1-year rule. Okay. So, nag-file po ng motion for reconsideration ang ating mga honorable congressmen. After po mag-file ng motion for reconsideration, nung Thursday, naglabas ng desisyon ang Korte Suprema. Nagpaliwanag pa ho sila, in-expand ho nila ang kanilang pagpapaliwanag, pero in-affirm nila yung kanilang naunang desisyon. Sinabi ho ng Korte Suprema, tama kami sa aming naunang desisyon. Ngayon, ipapaliwanag namin kung bakit. Ayan. Paano ho napasok ang kwento ng Chacha? Okay. Eto na ngayon. Excuse me. Paano ngayon nakapasok yung kwento ng Chacha? Pag-uusapan natin yan pagkatapos ng ating break. Okay? Break ko muna tayo mga kababayan. Magbabalik ang Pinasabat with Coach Jarrett. Sa bawat issue ng bayan, may kanya-kanyang opinyon ang mamamayan. Pinas Sabat with Coach Jarrett. Makisali, makisabat sa talakayan with Coach Jarrett.
Boses ng masa. Ating pagbibigyan. Opinyon ng taong bayan. Ating pakikinggan. Pinas Sabat. Pinas Sabat. Kasama si Coach Jarrett. Opinyon ng masa. Sureball kasama. Pinas Sabat with Coach Jarrett. Tuwing Sabado, alas 8:30 hanggang alas 10 ng gabi sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Hello everyone at welcome back po dito sa Pinasabat with Coach Jarrett. Oo, medyo mainit ang usapan ngayon dito dahil nga dyan sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment. Ano? So, balikan nun natin yung ating kwento kanina dito sa bagong desisyon ng Korte Suprema. Okay, so si Supreme Court, ang ginawa niya, in-explain niya yung session days. Nagpaliwanag siya dun sa session days. Kasi po, nakasulat sa Article 11 ng Constitution, merong 10 session days ang House of Representatives, Secretary General, para bago ito ma-transmit sa Office of the House Speaker para maisama sa order of business. So, 10 session days. Tapos ang House Speaker ay merong 3 session days para maisumite niya ito sa plenary para mapag-usapan sa plenary at mai-refer naman sa Committee on Justice. Okay. Ngayon mga kababayan, meron po kasing magkaibang definisyon ng session days. Ang House of Representatives at ang Supreme Court. Ang sabi po ng ponensya ay for the purpose of the impeachment process, I'm not quoting verbatim pero ito yung nabasa natin. For the purpose of the impeachment process, session days will be defined as calendar days in which the House of Representatives are in session. Okay. Malaking pagkakaiba po yan sa aktual na definisyon ng session days as it is being practiced sa House of Representatives. Napakalaki pong diferensya niyan. Opo. Bakit po? Kasi po, sa mga nanonood ng live stream ko, I'm sure alam nyo na kung bakit. Pero sa mga hindi po nakakapanood ng aking live stream sa aking regular channel, sa aking daily channel, papaliwanag ko po ulit. Ang calendar days in which the House of Representatives is in session, ibig sabihin nun, is yung regular days natin. So, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay, yun ang calendar days. Whatever the date is, yun ang calendar days. Okay. Ang session days po, as it is being practiced, as it is being done in the legislative department, is different. Iba po. So, ang session days po ay nakadepende sa pukpok ng gavel. Okay? Para lang po simple kasi kung nanonood po kayo ng mga hearing ng House of Representatives, mapapansin nyo po yung majority leader usually pupunta sa harapan kung saan nakapwesto yung House Speaker. Tapos sasabihin niya, "The session has begun." Pak! O yun. That is the beginning of the session. Ngayon mga kababayan, over the course of the day, habang lumilipas po ang araw, syempre maraming napag-uusapan. Maraming napagdidiskusyonan. Maraming napagdidebatihan. So, may mga pagkakataon na ang isang session ay hindi natatapos sa loob ng isang calendar day. Paminsan-minsan po, magre-recess lang sila. Recess. So, magsasalita uli si majority leader, majority floor leader, magpupukpok uli siya ng gavel, sabihin niya, now the House of Representatives is in recess. Pak! O, recess lang yun. Ibig sabihin, break. Break lang yun. Gaano man kahaba yung break na yun, 1 oras, 2 oras, 3 oras, kahit kinabukasan pa yun, walang pake. Break lang yun. It is still part of the same session. Okay. Ngayon, moving forward, let's say natulog, magabi na, tagal nagdebate. Maghapon nagdebate. Natulog na ang mga congressmen natin. Nagpahinga na. Bagong umaga na, nagising na kinabukasan. Tapos naligo na, bumiyahe na ulit papunta ng
ng batasan. Tatayo uli si Majority Leader. Sasabihin, the House of Representatives is now back from recess. We are now back in session. Pak, tapos na ba ang session day 1? Hindi pa. Pagpapatuloy natin ang first session day. Coach, nakakadalawang araw na. 2 calendar days na. Exactly. Yun po ang legislative definition ng session days. Hindi ho titigil ang isang session day hanggat hindi ina-adjourn ng Congress. Hanggat hindi natin naririnig ang this session is now adjourned. Pak, gavel. Yun, hindi tapos ang session. Ang lupit, di ba? So, ang isang session day, mga kababayan, it could be 1 day, 2 calendar days, 3 calendar days, 4 calendar days, 5 calendar days, walang pake. As long as hindi tapos ang debate na nandoon sa order of business, hindi tapos ang session day. Kaya po, napakalaking pagkakaiba ho nito sa sinabi ng Korte Suprema. Ito pong ginagawa ng lehislatura, from time immemorial, ito na po ang ating ginagawa. Ito na po ang definisyon ng session day from time immemorial. Ngayon po mga kababayan, for the purpose of impeachment, nabago po ang definisyon ng ating session day. Again, with all due respect po sa ating Korte Suprema, pero hindi po kaya yan ay isang judicial overreach? Hindi ho ba? Dahil binago po nila ang proseso na mayroon sa loob mismo ng Kamara de Representante. That can be perceived, or it can be perceived lang, hindi ko sinasabing yun ang kanilang ginawa, pero yun ang perception na nag-violate sila ng separation of powers, and it could be judicial overreach. Okay. Sabi ni Lowy Chan, totoo naman na nag-overreach ang Supreme Court. Sige, mamaya, wag kayo mag-alala. Maghahayaan ko kayo magkwento ng inyong mga saloobin mamaya. Kalmahan natin ng konti. Sana makarating sa Korte Suprema ang damdamin ng bawat Pilipino. Okay, wait. Okay, game. So, yun po yung isang change doon sa decision. At dahil nga daw po doon, according to former Justice Ascuna, yun po ang fatal. Yun po ang nakasira sa argumento ng Kamara de Representante. Kaya na-dismiss. Okay, ano pa? Maliban po sa pagpapalit ng definisyon ng session day, nagdagdag po sila ng isa pang mode wherein the impeachment complaint can be deemed initiated. Okay. Sa Constitution po kasi natin, mga kababayan, 2 lang. We only have the first mode, which is initiated by the citizens. The second mode, initiated by the members of Congress. Yun lamang ang ating nasa Constitution. Pero, ang Korte Suprema ay nagdagdag ng pangatlo. Ano yun? If an impeachment complaint is not acted upon within the reglementary period of 10 session days, session/calendar days, it is deemed initiated. Deemed initiated. Pangatlong requirement. Pangatlong mode of initiating an impeachment complaint. Oh. Wala ho sa Constitution natin yun. That can be perceived, again, mga babayan. That can be perceived. Hindi ko po sinasabing yun ang kanilang ginawa. Pero, ang makikita po dito ng taong bayan, ito po ay tinatawag nating judicial legislation. Binago po ng Korte Suprema ang ating batas sa pamamagitan ng isang desisyon na kanilang inilabas sa Korte Suprema. Delikado yun. Oho, hindi ho dapat ginagawa yun ng Korte Suprema. Opo. Kaya po merong very controversial po itong issue na ito.
Bale, ang taong-taon na ginugol ng mga constitutionalists na sa pagtuturo ng Article 11 sa impeachment ay nabago na. Nabago na po. Kanina nga po pinag-uusapan namin ng mga kasama ko papunta dito sa studio. Ang sabi ko, yung mga na-establish na doktrina at legal doctrines regarding the impeachment has been in existence for for decades already. Yung Francisco ruling is more than 20 years. The 1987 Constitution is definitely decades old. So, nandyan na yan. Matagal nang nandyan. Pero sa isang iglap po, nagbago ang sistema ng impeachment. Hindi na ho siya katulad noon. Nagbago na ho. Ano ho ang epekto ng mga pagbabago na ito? Baka maitatanong nyo. Sige. Ano ho magiging epekto nito? Babalikan natin mamaya pagkatapos ng break. Kita-kita ho tayo. Magbabalik po ang Pinasabat with Coach Jared. Sa bawat issue ng bayan, may kanya-kanyang opinyon ang mamamayan. Pinas Sabat with Coach Jared. Makisali, makisabat sa talakayan with Coach Jared. Boses ng masa, ating pagbibigyan. Opinyon ng taong bayan, ating pakikinggan. Pinas Sabat kasama si Coach Jared. Opinyon ng masa, sureball kasama. Pinas Sabat with Coach Jared. Tuwing Sabado, alas 8:30 hanggang alas 10 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Okay mga kababayan, we're back dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. This is Coach Jared sa Pinas Sabat with Coach Jared. Okay, tuloy tayo sa kwentuhan natin guys. Oo. Sabi ni Ate Mishi Cruz, maling galawan ng SC. Galit ang taong bayan, matagal nang naghihintay ng impeachment trial tapos yan ang decision nila. Ayun lang. Oo, yun lang talaga. Oo. Kaya chacha na raw tayo, sabi ni Ate Mishi. Okay. So ngayon tuloy tayo mga babayan. Anong epekto nito? Okay. Anong epekto nitong desisyon na to? Well, unang-una, mapakahirap ng mag-file ng impeachment. Ay, nakalimutan ko pala i-mention kanina. Isa po sa mga idinagdag na requirements ng Korte Suprema ay yung pagkakaroon ng pagsusumite ng ebidensya sa from the time that you file the impeachment complaint, dapat meron ng ebidensya. Okay. Well, mali ba yun? Personally, hindi mali magpakita ng ebidensya. Pero, ito, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Noong panahon ng former administration, President Rodrigo Roa Duterte, meron ba siyang mga impeachable offenses? Meron. War on drugs pa lang eh. But, assuming, sabihin na natin na merong gustong mag-file ng impeachment, paano siya makakuha ng ebidensya? Paano siya makakuha ng ebidensya? Swerte lang, ngayon, sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte, meron ng hearing na naganap. Nag-hearing na ang Blue Ribbon tungkol sa corruption in the office of the Vice President and sa DepEd. Alam naman natin yun. So, nailatag na yung ebidensya. So, madali. Pero, paano kung walang ganon? Mag-i-impeach ka ng isang, let's say, future president or justice of the Supreme Court or an ombudsman or the head of a constitutional commission. Paano? Kung paano ka makakakalap na ebidensya? Coach Jared, andyan naman ang ombudsman, pwede sila mag-imbestiga. They can investigate. O sige, wala problema. They can investigate. Paano kung meron kang ombudsman na katulad ni Samuel Martires? You get my drift? Di ba? Kung sa umpisa pa lang, kailangan mo na magpakita agad ng bulto-bultong ebidensya. Don't get me wrong ha, ako, pabor ako dyan. Kailangan may ebidensya kapag nag-i-impeach. Tama yun. Pero, kung sa pag-initiate pa lang ng impeachment complaint,
kailangan mong nang magpakita agad ng ganong kalalang ebidensya, paano ka pa makakapagsumite? Di-dismiss agad yan sa Committee on Justice. Wala ebidensya eh. Oh. Paano ka ngayon makakapagpa-impeach? Mas pinahirapan ng taong bayan. Pupunta ka pa sa COA, pupunta ka kay Ombudsman, pupunta ka sa ganitong departamento, as if magbibigay sila. Tapos wala pa tayong freedom of information. Diba? Buti sana kung merong freedom of information, madali. Kaso wala pa. So, paano ka ngayon mag-i-initiate ng impeachment complaint? That's the first challenge. Siguro, para sa mga mahuhusay, kaya nila. Pero sa mga katulad nating hampas lupa lang, mahirapan tayo guys. Mahirapan tayo mga hampas lupa. Oo. So, yun po yung unang challenge. Pangalawang challenge, if an impeachment complaint is deemed initiated kung unacted upon by the Secretary General or within the reglementary period or any point within the different reglementary periods. Paano mo ngayon mapipigilan ang mga sham complaints? Halimbawa, ako, gusto kong protektahan si Vice President Sara Duterte. Halimbawa lang. Mag-file ako ng peking impeachment complaint, yung madaling ma-dismiss. Walang ebidensya. Para dismiss agad. No, file ako sa Secretary General. In-endorse ng isang member of Congress. O, di ba? Nakapile. Ngayon, yung ibang gustong magsumite ng impeachment complaint na true blue, na gusto talaga nilang mag-file ng impeachment dahil gusto nilang ma-exact ng accountability sa public officers, meron silang 10 calendar days para humabol. May 10 calendar days kayo para humabol. Tight ng schedule, di ba? Ang tight ng sked, guys. Ang tight ng sked. Oo, 10 session days. Or calendar days. Ang tight. Oo. So, kailangan mo ngayon humabol. Pag hindi ka nakahabol, sorry na lang. Barred ka na ng 1 year. Next year ka na lang. Diba? Ganun. Or, much worse, the Secretary General can do exactly what the Supreme Court suggested, do not act on it because it will be deemed initiated and dismissed if it is not completed within the 10 calendar days or if it is not submitted to the office of the Speaker within 10 calendar days. Sabotahin niya. Hindi ko sasubmit niyan. Deemed initiated yan eh. O di, barred ka na agad by the 1 year rule. Again, mga kababayan, hindi pa po tayo abogado. Nag-aaral po tayo para maging abogado. And again, with all due respect sa ating Korte Suprema, paulit-ulit ko po itong sinasabi tuwing pinag-uusapan ko yung topic na to. Pero, nag-iisip lang po ako sa pagiging practical. Pagiging practical lang po. At siguro, kung gagayahin ko yung utak ng ibang mga Pilipino, utak kriminal. Ganoon ang gagawin ko. Sabotahin ko. Diba? Naka-align ako sa presidente or naka-align ako sa vice-presidente. O di hindi ko isasubmit. Hayaan ko mag-expire yung 10 calendar days. Deemed initiated naman eh. Okay lang. Barred na by 1 year. Madadala mo ba sa Korte Suprema yun? Of course, pwede mo dali sa Korte Suprema yun. Pero mag-iintay ka uli ng 1 taon para magpagdesisyonan yan. Diba? Doon tayo sa practical. Ngayon, mga kababayan, how does this relate sa ating topic today? Na nagmalabis ba ang Korte Suprema sa kanilang desisyon? Mga kababayan, meron po kasing tinatawag tayo na yun nga, yung doctrine of separation of powers.
May pagmamalabis ba? Meron bang panghihimasok na naganap dito po sa desisyon ng Korte Suprema? Alam naman po natin, hindi po tayo lahat abogado. Sa mga tagapakinig po natin dyan, hindi po lahat tayo abogado. Meron siguro, oo. Malas ko na lang pag meron. Kung meron man, oo. Pero tayo mga ordinaryong tao lang, tayo mga hampas lupa. Kung makakausap nyo po ngayon, eto, salamin, ayan. Kung kayo po ay nakarap sa salamin, at makakausap nyo ang Korte Suprema, ba't salamin, ano? Ba't Korte Suprema at salamin? Mali pala. Kung makakaharap nyo ang mga justices, yung 15 justices ng Korte Suprema, ano pong sasabihin nyo sa kanila? Bilang isang hampas lupa, tayong mga hampas lupa, tayong mga hindi Diyos ng Padre Paura, ano hong gusto nyo iparating sa kanila? Kasi mga kababayan, I'm very sure marami pong hindi happy sa desisyon na to. Hindi dahil sa Duterte kasi. Hindi lang dahil doon. I'm sure meron din naman dahil sa Duterte kasi involved. Pero, meron kasi talagang yun na. Yun na. Meron talagang parang may mali. At yun na nga yung effect, yung possible effects of this kind of rule set by the Supreme Court is mas magiging prone siya to abuse. Pero again, ang tanong natin mga kababayan, ano ho bang masasabi nyo? At papakinggan natin ang inyong mga opinion maya-mayang konti lamang pagbabalik ng Pinasabat with Coach Jared. Okay, see you in a bit, guys. Sa bawat issue ng bayan, may kanya-kanyang opinyon ang mamamayan. Pinas Sabat with Coach Jared. Makisali, makisabat sa talakayan with Coach Jared. Boses ng masa, ating pagbibigyan. Opinyon ng taong bayan, ating pakikinggan. Pinas Sabat kasama si Coach Jared. Opinyon ng masa, sureball kasama. Pinas Sabat with Coach Jared. Tuwing Sabado, alas 8:30 hanggang alas 10 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Hello everyone! Sa mga tagapakinig natin, welcome back dito po sa Pinasabat with Coach Jared. At maraming po salamat once again sa inyo pong mga patuloy na pagsuporta dito sa ating palatuntunan dito sa Radyo Pilipinas. Bukas na po ang tindahan mga kababayan. Pwede na po kayong tumawag dito po sa ating phone number na 0960-826-9015. Ayan po, nakikita sa taas. Nakikita sa taas yung phone number natin ha. 0960-826-9015. O, yan po ang ating phone number. At ihintayin ko po ang inyong mga tawag kung gusto nyo mag-participate dito po sa ating kwentuhan. Ang ating pong tanong, mga kababayan, ano po ang inyong masasabi sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment ni Sara Duterte? Ano? Ang gulo ng nasa Padre Paura, sabi ni Montreal Canfield. Ayan ang sabi niya. Oo, wait. Naghihintay akong tawag ha. Oo. Pero habang naghihintay tayo ng tawag, magbabasa muna ako ng mga comments dito sa ating sa Facebook at sa YouTube. By the way, huwag niyo kakalimutan na mag-subscribe at mag-follow sa Radyo Pilipinas YouTube at Facebook pages. Oo. Sabi may tanong lang daw si Ryan Enicose. Tatanong ko po, Coach, sa SC, paano po na tiningnang basehan kung bakit po parang bigla naman yata nagkaroon ng pagbabago? Bakit nila binago? Yun ba? Yun ba yung tatanong mo sa SC? Sige, wait. Ito, sagutin natin itong tawag. Hello po. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome po. You're live sa Pinasabat with Coach Jared. Good morning po. Good morning po, ma'am. Good morning. Jeneline po ulit sa galing Toronto. Yes. Isa akong palagay po is ano lang yan, palitan nila yung constitution. Kasi ang dami na mga butas. Mga holes na, di ba?
Tsaka parang ang nangyari, nagkaroon na ng para maiwasan natin yung tawag natin doon, Misunderstanding. oo. Kasi mahirap kasi yung desisyon ng naging desisyon ng SC, although ayaw natin silang pangunahan, SC sila, di ba? Right. Para na lang maayos. Saka ito lang yung kasi para maiwasan din yung paghinalaan sila na pinahirapan nila yung impeachment dahil impeachable officers din sila. Right. Yan. Pwede silang anuhin dyan ng mga tao bakit mo pinahirapan ng impeachment? Impeachable officer din kayo, di ba? Correct. Oo. Yun, May ganung perception ngayon ng tao, di ba? Yes. Parang nire-rig hindi nila sila yung ma-impeach nire-rig nila yung impeachment kasi sila rin impeachable. Exactly, Coach. Yun lang yung sa akin. Okay po. Yun. Thank you very much po sa inyong comment, ma'am. Shout out to everybody. Thank you. Okay, Bye-bye thank you very much po, ma'am. Thank you Bye. Di ba pinag-uusapan natin 'yan? Oo, yung yung tawag dito na pwede silang magkaroon ng impression na nire-rig nila ang impeachment complaint. Kasi they're also impeachable officers at dahil impeachable officers sila, papahirapan nila yung impeachment. Hindi natin mapipigilan yun. Alam naman natin ng mga Pilipino, medyo malisyoso, di ba? So it could be a perspective or it could be a perception. It may not be true, but it is a perception nonetheless. Pwedeng hindi totoo, kaso yun ang tingin wala tayong magagawa. Hindi ba? So, ayun, yan po ang ating first caller. Tawag lang po mga kababayan, at habang naghihintay tayo ng tawag, tayo magbabasa na naman ng comment. Sabi ni si Montreal ulit, Canfield. Kahit hindi kami abogado, hindi naman kami ignorante sa pag-intindi na kung ano ang tamang batas. Ay, yun lang. Oo, ayan, di ba? Matindi. Tapos ito pa, basahin ko lang dito kay Verhel Hoson Bandong sa Facebook. Coach, bakit hindi mag-file ng impeachment against the magistrate of the SC for judicial overreach? At sabi ni Kongre doon na in a way, they will just follow yung rules nila sa Congress. Well, kasi nga, the authority, the power to create and implement rules with regards to impeachment rests on Congress. So, they can actually do that. Pero yung pag-file ng impeachment complaint laban sa isang mahistrado, that's a novel idea. Sinabi ko rin yan sa live stream ko kanina. Pero basta hindi nang galing sa akin yan. Ulitin ko lang, baka masira ang mga pangarap ko sa pagiging abogado, guys. baka maano tayo. Oo, masira ang ating karera. Oo. And I guess that's the same kind of fear na meron din yung mga tao ngayon. No? Hindi sila makapag-comment kahit hindi sila agree kasi baka mamaya matanggalan ako ng lisensya, abogado pa naman ako, kailangan ko i-respeto ang Supreme Court, mga ganun. So, sana mawala yung ganung klaseng agam-agam, no? Anyway, binaba yung, may tumatawag kanina, binaba. Ayan. Kilala ko to. Sige po. Sir! Welcome back sa Pinasabat with Coach Jarrett. Hello po. Hello, Coach. Yes, sir. Opo. Sir, for the sake of our viewers po, pakilala po kayo. Wow. Si Limuel to. Yes, sir. Ayan. Si Sir Limuel ulit. Okay. Ano po masasabi nyo, sir, sa ating pinag-usapan? Sa akin, it's very clear na this is judicial overreach. Kahit masabihin man nilang hindi, pero this is such that meron silang parang gaya ng sinabi kanina, merong hidden agenda. Right. Probably nami kasi nagsasabi kahit na kay although hindi sinabi ni Tito San, I watched one of his few interviews about this, but
ang nakikita kasi natin dito is it's self-serving na sa Self-serving, kanila kasi right. nga, yeah, they are impeachable official, and then parang dagdag sila ng additional requirements. And yun ang problema ngayon. Hindi naman nakasulat sa Constitution yung mga inano nila. So, nag-overreach talaga sila. So, kahit sabihin ko ngayon, di, hanapin nila, hindi naman ako lawyer, David, padisbar nila ako. Sino ba yung nagsabi? Si Bato yung nagsabi niyan, di ba? Si Senator Bato. Hindi, si Tito Sen. Si Tito Sen. Oo, Malakas Tito Sen. ang loob. Malakas magsabi ng mga gano'n kasi hindi naman siya abogado. Anyway, yun lang sa akin. It's very clear na overreach siya, judicial overreach sa kampo ng legislation. So, hindi maganda ito. Parang nakikialam sa politika yung judiciary natin, which is Right. a bad precedent na. So, yun lang ang comment ko, Coach. Okay. So, Thank you very much po, sir. Yeah. Baka may gusto kayong batiin. Good evening na. Good evening na lang sa lahat. Okay, good evening sa lahat. Tsaka yung Mga kaibigan mo ulit DBS. Yung mga at saka yung sa mga taga Baguio na rin na na kababayan ko. Ayan. Okay, sir. Thank you very much for your call po. God bless po. Okay, God bless. Right, bye. Good night. Bye. Okay. Yan. Oo. Tawa ko nung sinabi to ng Tito Sen na di pa disbar nila ako, hindi naman ako abogado. Good luck na lang sa mga abogado at sa mga aspiring lawyers pala. Good luck na lang. Okay. Sabi ni Jane Garcia sa Facebook. Galing din SC nagdagdag dun sa Consti, kaya dapat Senate and Congress baguhin na ang Constitution. Sabi tuloy ni Senate President Tito Soto, wow, hahaha, kahiya to SC. May palatak pa eh. Oo. Sige. Tapos, sa YouTube naman. Wait, tingin tayo sa YouTube. Kung anong nangyayari sa YouTube. Sabi ni Sonia Columna, good evening, Coach. Ang tanong is, kapag ba magchacha, sino-sino ba ang gagawa ng new constitution? Thanks. Well, ito na naman tayo. May 3 modes. Merong 3 modes of changing the constitution. 3 modes. First mode is through people's initiative. Ayan. Legit yun, people's initiative. Next is through a constitutional convention. Ang pangatlo is through a constitutional assembly. Okay, ano yung pinagkaiba ng dalawa? Yung constitutional convention, mga kababayan, tayong mga botante, maghahalal tayo ng mga miyembro ng convention na bubuo ng isang constitutional commission na gagawa ng constitution. Ngayon, pros. The pros is, walang politikong involved. Walang politikong involved. So, malaya ito. Medyo hindi mo iisipin dito ang politika. Hindi mo iisipin ang political survival. Kasi, for example, anti-political dynasty law. Paano na? 60 taon nang walang batas yan. Ngayon pa lang pinag-aaralan, guys. Di ba? So, yung mga ganong klaseng sitwasyon, hindi mo na kailangan pag-isipan pa. Right then and there, magagawan yun ng rules at batas sa Constitution. Okay. The other is Constitutional Assembly. The CONAS or Constitutional Assembly, ang mga members niyan ay manggagaling sa Kamara de Representante at sa Senado. Ano ang benepisyo? The pro is mas mabilis kasi trabaho nila yun eh. Anytime pwede sila mag-session. Anytime pwede nilang pag-usapan ang pagbabago. Ano ang con? Dahil politiko sila, iisipin din nila ang kanilang political survival.
So, medyo mahirap yon. So, ako personally, doon na ako sa medyo matagal, medyo mabagal, pero sigurado. Doon ako sa CONCON. Constitutional Convention. Kesa CONAS or Constitutional Assembly. Pwede rin People's Initiative. Pero ang People's Initiative kasi, ang binabago dyan ay isang aspeto lang ng Constitution. Pwede rin naman yun. Kung hindi naman babaguhin yung kabuuan, i-amend lang. Let's say, amending the economic provisions, amending Article 11, yung accountability of public officers, amending the provision on anti-political dynasty, yan. Amending the party list, the provision on the party list system, yun. Pwede yun, People's Initiative. But again, kailangan ang disadvantage naman doon, kailangan mo ng 1/3 or kailangan mo ng parang 10% yata. 10% votes from every legislative district. Oo. So medyo magastos. Magastos yung People's Initiative. So yun yung tatlong yun. Ayan, tsaka yung amending the provision on nuclear power. At this point in time, parang ayoko magsalita tungkol sa nuclear power. Ayoko magsalita dyan. Controversial yan. Ayoko nyan. No, impeachment lang tayo, guys. Anyway. Okay, game. Open pa rin po ang ating mga linya, 0960-826-9015. At magbabasa rin ako ng komento dito habang nag-iintay. By the way, pwede nyo po akong tawagan direkta. Kung nasa Pilipinas kayo, you can call me direct. Or through WhatsApp. Okay, so WhatsApp pwede rin. Okay? So kung may WhatsApp kayo, tawagan nyo lang. Yung power pwede, weapons, sige, sabi ni 51 billion movement. Yung nuclear power daw okay, pwede, pero yung weapon, sige, game. Anyway. Sabi natin Elisa, yung politiko palagi na lang pansariling interes ang iniisip. Well, not all, maybe, not all. Mahirap kasi mag-generalize pero personally I can say na hindi naman lahat. Meron namang iba na talagang public service ang iniisip. Siguro they're just a dime a dozen. Sobrang konti lang nila siguro kasi. Kaya hindi natin napapansin. But maybe someday, 'di ba? Tingnan natin, mali natin sa future magkaroon ng totoong maayos na politiko, 'di ba? Sabi niya Mia Dizon, basta ako wala na akong tiwala sa SC. May kinikilingan. Too bad nga lang na nilagay ni Duterte ang mga SC. Pero matalino man ang matching na paglalalangan din. Parang ayoko magdagdag sa comment na yan, ma'am sir. Baka mawalan ako ng career sa pagiging abogado in the future. Hindi, joke lang yun By the way, may mga nagko-comment sa akin. Sabi, so poprotektahan mo na lang sila dahil Supreme Court sila at mag-aabogado ka? Hindi naman sa ganun. Nag-joke lang ako, guys. Di ba yung mag-isa, pagpaka-sarcastic. Anyway, next. Sabi ni Ryan Enicose, is this a time of chacha? Baka panahon na po na mabago na po. Ako agree ako dyan. I think it's about time na magkaroon na ng pagbabago sa ating constitution. Kasi mga kababayan, kung sa sobrang hirap intindihin ng konstitusyon, kailangan mo ng Supreme Court para ma-interpret ito. Anong silbi ng konstitusyon? Ulitin ko yung sinabi ko. Para lang manamnam natin, mga kababayan. Kung sa sobrang hirap intindihin ng konstitusyon, kailangan mo ng Korte Suprema para maintindihan ito. Anong silbi ng konstitusyon? Para sa sarili mo, bilang mamamayan dito sa Pilipinas. Dapat nga naiintindihan mo yun. Pero sadyang napakahirap na intindihin. Hindi ko lang dala pero kapag nagla-livestream ako sa bahay, pinapakita ko yung Consti Law book ko sa law school. Kanya kakapal. Ito kakapal, mga kababayan. Yung Consti Law book ko. Paano maiintindihan ng ordinaryong Pilipino yun? Sige nga. Di ba?
Paano maintindihan ng ordinaryong Pilipino yun? Maski yung salita ng Article 3, the provisions of Article 3, Bill of Rights, napakahirap intindihin ng ordinaryong Pilipino. Paano gagawin yun? Paano may ipapaintindihan sa mga hindi nakapag-aral? Hindi ba? So ako, mga kababayan, agree po ako na magtsatsa na, paikliin natin yung Constitution, isimplify natin. Let's simplify the Constitution. Para ang pag-uusapan na lang is how it is applied, not how it is interpreted. Kasi tulad nga na nangyari ngayon sa Korte Suprema sa salitang session days. Ang pinagbasihan ay yung sarili nilang interpretasyon na calendar days. Bawal ba na gawin yun ng Supreme Court? Hindi. Siyempre yung mga pabor doon sa decision, sasabihin nila, bakit? Supreme Court naman ang may kapangyarihan para ano yan para pag-aralan yan para i-review yan Sila lang ang pwedeng mag-interpret ng Constitution. Tama, agree ako dyan, walang problema. Pero, napakalayo naman siguro ng session days sa calendar days. Parang ano yan halimbawa, magde-date kayo ng jowa mo or ng asawa mo, kailan tayo magkikita? Depende. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Depende dun. Either of the two. Either of all of that. Session days. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Depende dun. Mamili ka. Yun ang session days. May offer ng date. May offer ng labas. Pero hindi natin alam kung kailan. Ang calendar days, kailan tayo magde-date? Sa Biyernes. Calendar day. So, kung magkaiba ang interpretation, magkaiba ang gamit, bakit? Di ko gets Magkaiba nga ang gamit So, ewan ko lang. Ito pa, may isa pa ako naisip. Di ba tayo mga Pilipino, mahilig tayo magsagot-sagot ng mga exam, di ba? Pag sinabi, use black ink ballpen, gagamitin blue. Pwede na yan, nakakasulat naman Tama naman, nakakasulat naman. Pero hindi yun ang instruction. Ang instruction, black ball pen. Parang ganun din yung nangyari dito. Ang sinabi, session days. Pero, ang interpretation, calendar days. Sabi, black ball pen. Pero ang ginamit, blue. Nakakasulat ba? Oo. Kaso nga lang, hindi yun yung nasa rule. So, ang weird lang, mga kababayan. Di ba? Okay, tawag ulit. Hello, ma'am, sir. Good morning, good afternoon, good evening. You're live. Hi, Coach. Hello. This is hello. Can you hear me? Yes, ma'am. Loud and Hello, clear. yes. Hi. Yes, si Montreal Canfield. Ay, ma'am. Beth. Welcome. Nagchat-chat ka lang kanina, ma'am. Ngayon, tumawag ka na. Oo. Oo, kasi nakakairita na yung mga nangyayari. Grabe, ang layo-layo namin, 1,000 miles away, pero nakikinig kami sa mga nangyayari dyan sa Pilipinas. It's really disappointing. My gosh. Yung, dapat nga, inahantay-hantay namin yung impeachment ni Sara, pero dahil sa ruling ng Supreme Court. ng Supreme Court, nakaka-disappoint. So, para sa akin, magchacha na tayo. Chacha na. Boto ko dyan. Oo, chacha na. Wala masyado nilang ginamitan ng mga yung batas natin, yung constitution natin Yung mga, ang dami nilang butas na na ginawa sa ating constitution. Napaka binalahura nila ang constitution natin. Correct. So, shout out dyan sa taga Padre Paura. Yung mga Diyos ng Padre Paura. Oo. Yeah. Yun lang, Coach. Kasi Thank you very much di na po, ako ma'am. makatiis. Yeah, kaya tumawag na rin ako. Sige po, ma'am. Okay, Baka may gusto kayong batiin, ma'am. much. Baka may gusto po kayong batiin. Hindi, wala. Hi na lang sa lahat ng mga kakucheros. Ay, salamat po. Okay. Thank you very much po, everyday ma'am. nanonood ako sa'yo. Salamat po. Everyday nanonood ako sa'yo. Okay, Thank you very much po, thank ma'am. you. Okay, God Have a bless good po. day. Bye. Bye. Thank you. Bye-bye. Bye. Okay. Yan, chacha rin, no? Parang lahat tayo, boto natin chacha, no?
linawin na lang yung konstitusyon kasi. Huwag na nilang guluhin. Or make it clear enough that an ordinary person can understand. Halimbawa, ito pa, bibigyan ko pa isang halimbawa. Matagal ng decision to. Pero yung forthwith. Ano yung forthwith? Regular, ang ordinary use, ordinary meaning ng forthwith is immediately. Agad-agad sa Tagalog. Walang patumpik-tumpik. Oo, forthwith. Anong nangyari? Dahil sa decision ng Supreme Court na pinanghawakan ni Chis Escudero. Anong sabi niya? Hindi, okay lang yan. Hintay tayo. Basta meron session. Diba? Hintay tayo. May election pa eh. Busy pa ang Senado. Di pa tayo makakapag-umpisa ng impeachment. Hindi. Forthwith means it can wait. Ala? Forthwith, it can wait? Saan pa na kailangan? Ha? I'm speechless. I'm speechless, guys. Forthwith, it can wait. Di ba? Ang labo. So, posible na baka na-dilute na ang espiritu ng konstitusyon dahil sa dinami-daming desisyon na pinaboran ang interes ng mga politiko. So, kumbaga, lumabnaw na ang espiritu ng konstitusyon. The spirit of the Constitution when it comes to the accountability of public officers is to make it easy and to hold people in power accountable for their, well, not crimes, because for their betrayal of the trust na ibinigay ng publiko sa kanila. Yun ang espiritu ng impeachment. Pero, dahil sa napakaraming naging desisyon, napakaraming naging kwentuhan, at napagsilbihan ng interes ng iba't ibang politiko, ano na nangyari? Wala na yung espiritu na yun. Forthwith, next time na lang. On the next available session. Yun ang forthwith. On the next available session. Forthwith. Session days? No, it means calendar days. Oo. Diba? Session days eh. For the purpose of impeachment, a session day is considered a calendar day wherein the Congress is in session. Maisingit lang yung word na session. Para lang mag-make sense. Diba? Nasaan na yung espiritu ng accountability? Wala na! Nga! Wala na! Naku, dire-diretso na to. Nag-uumpisa na ako mag-rant. Mag-break muna tayo. Nag-uumpisa na ako. Sige, magkita-kita po tayo. Magbabalik po ang Pinasabat with Coach Jared. Sa bawat issue ng bayan, may kanya-kanyang opinyon ang mamamayan. Pinas Sabat with Coach Jared. Makisali, makisabat sa talakayan with Coach Jared. Boses ng masa, ating pagbibigyan. Opinyon ng taong bayan, ating pakikinggan. Pinas Sabat kasama si Coach Jared. Opinyon ng masa, sureball kasama. Pinas Sabat with Coach Jared. Tuwing Sabado, alas 8:30 hanggang alas 10 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Hello po mga kababayan, this is Coach Jared at welcome po sa Pinas Sabat with Coach Jared. So we are already in our last few minutes. At bago ho natin isara ang ating kwentuhan ngayon, gusto ko lamang po masabi o ma-communicate sa karamihan na hindi ko tayo against sa Supreme Court. Ako personally, hindi ako kontra sa Supreme Court. In fact, by virtue of their credentials, sa kanila pala mga achievements, dapat na ho natin silang bigyan ng kaukulang respeto. Hindi lang ho yun, dahil po sa mandato na ibinigay sa kanila ng ating konstitusyon, dapat din ho natin silang bigyan ng karampatan nilang respeto. Pero po mga kababayan, that being said, kahit hindi po tayo kontra at hindi po natin binabash ang Korte Suprema, siguro naman po bilang citizens, meron po tayong pinoprotektahan din ng Korte Suprema ang ating free speech. Hindi ba?
as long as this speech is constitutionally protected and hindi po tayo nagko-commit ng krimen tulad ng libel, slander, and all of that. That being said, mga kababayan, the spirit, tulad na sinasabi ko kanina, ang espiritu po ng Article 11 ay maisusuma mo sa title na ibinigay dito ng mga framers ng Constitution. Accountability of Public Officers. Yun po ang titulo ng Article 11. Accountability of Public Officers. Pag pinag-usapan po natin ang salitang accountability sa Tagalog, pananagutan. Pananagutan ng mga pampublikong opisyal. Ano ba ang pananagutan, mga kababayan? Ang pananagutan po ay kapag meron kang ginawa, paninindigan mo ang mga karampatang consequences ng iyong ginawa. Halimbawa, pag ang isang batang lalaki na teenager excuse me, ay nakadisgrasya ng kanyang girlfriend, merong pananagutan, may accountability ang batang lalaking ito na siguruhin na gagawin niya ang lahat para maging maayos ang bata na dinadala ng kanyang girlfriend. Yun ang pananagutan. Yun ang accountability. Pagtatrabahuhan mo, sisiguruhin mo na madadala mo siya sa OB, sisiguruhin mo na mabibigay mo ang lahat ng pangangailangan sa pagbubuntis, sisiguruhin mo lahat hanggang sa maisilang mo yung batang yan at mapalaki mo bilang isang huwarang citizen ng Pilipinas. Yun ang accountability. Pananagutan. Sa mga public officers po, ano po ba ang ibig sabihin ng accountability? Pag may ginawa silang kabalbalan, pag may ginawa silang korupsyon, kapag may ginawa sila na pagtataksil sa tiwala na ibinigay ng mga Pilipino sa kanila, dapat ho merong karampatang parusa. Dapat ho sila ay matanggal sa posisyon na kung saan sila ay naunang hinalal. Bakit? Wala nang tiwala eh. Ang mag-asawa nga naghihiwalay sa tiwala. Bakit ang vice presidente na hindi naman pinagkakatiwalaan hindi matanggal-tanggal? Huwag niyo ho akong sasagutan ng survey. Alam mo natin na ang survey ay manipulated. 90% sa Mindanao? Buong Mindanao? 90%? Really? Buong Mindanao may tiwala kay Sara Duterte? Alam mo natin lahat yan. Rigged o manipulated ang numero ni Sara Duterte pagdating sa trust rating. Hindi na ho dapat katiwa-tiwala ang mga survey ngayon. Napatunayan na yan noong nakaraang eleksyon. So paano ho natin papanagutin ang mga tao na hindi na natin pinagkakatiwalaan? Di ba? Paano na? Pinahirapan yun eh. Pinahirapan na ng Korte Suprema. Wala nang matatanggal. Sabi nga ni Tito Sen, it's an impossible dream. Totoo. Hindi ho yan legal opinion. Hindi ho. Siyempre pag legal opinion, kailangan meron kang legal expertise. Dapat ikaw isang abogado, judge, or mahistrado ng Korte Suprema. Hindi ho yung legal opinion. It is a practical opinion. Usapang practical, usapang kalsada. At sa pagkakataong ito, mukhang hindi po yan ang na-prioritize ng ating Korte Suprema. Hindi ko natin alam ano kanilang motibo. And at the end of the day, it's not important. What's important is how they acted. Ano ho ba ang kanilang ginawa? At siguro, sa pagkakataong ito, mas lalo pong
Nag-iingat ako eh. Sorry ah. Nag-iingat ako sa bitaw ng salita ko kasi mainstream media to eh. So, nag-iingat ako. Siguro po sa pagkakataon na ito, mukhang merong sariling pananagutan ang mga mahistrado ng Korte Suprema. Bakit ho nila hinayaan to? They should have protected us from a person that is with evidence already. Isasalang na lang sa Senado. Naka-file na. Bakit nila hinayaan na hindi tayo maprotektahan sa isang individual na milyon-milyon na ang nakuha? Na binabastos ang ating mga institusyon. Na nagbanta sa Pangulo, napupugutan niya ng ulo. Na nagbanta at kumuha pa ng isang assassin na titigok sa Pangulo natin. Although nagsalita po ang Korte Suprema, sinabi nila ang kanilang desisyon ay hindi nakabase sa merito ng mga kaso. So, technically, buhay pa talaga yung impeachment. I-refile mo lang siya sa February 6. Pero ano na kaya mangyayari sa February 6? Sa pagre-refile? Baka mamaya ma-late lang ng 1 segundo sa 10th session day, sabihin, wala na, deemed initiated na yan, dismiss na yan. Kasi alam nyo po, minsan, the spirit of the word dies because of 1,000 qualifications. Ang espiritu ay namamatay dahil sa dinami-dami ng qualifications. So, kailangan ba natin ng tsa-tsa? Ako, personally, I think it's time. May 3 taon pa bago mag-election. Kailangan na natin yung tsa-tsa. Kailangan na natin isulong na unahin naman tayo. Tayo naman. Mga hampas lupa naman sana ang mauna. Tama na. Tagal ng ilang dekada na nanguna yung mga politiko. Ilang dekada na naprotektahan ng mga politiko sa impeachment. Ilang politiko na naprotektahan sa impeachment. Paano, palamang may mga DDS sasabihin sa akin, si BBM din naman may impeachment, di ba? Well, it is what it is. Di ba? And I'm pretty sure by the standards na meron ngayon ng Korte Suprema, madidismiss yun. Nasa Committee on Justice na yan, deemed initiated na yan. So mag-uumpisa na sila ng hearing next week if I'm not mistaken. But I don't think it will be dismissed because of technicalities. I think it will be dismissed because of lack of evidence. Wala namang involvement si presidente na illegal. Hindi siya nangidnap, hindi siya nagdodroga, hindi siya involved sa flood control scam. Walang ganun. So ako, confident ako na madidismiss yung kaso. Pero, kay Sara Duterte, ibang usapan. Maraming ebidensya. Marami ng kumanta. At sigurado, pag umabot sa Senado ang impeachment complaint, mako-convict siya. Mako-convict siya. Kung ang pagbabasihan lamang ay ang ebidensya. Kaya nga siguro, I don't know. Let's see. Pero mga kababayan, hanggang dito na lang po muna tayo ngayon. Alam ko nag-i-enjoy tayo sa kwentuhan, pero hanggang dito na lang po muna tayo ngayon mga kababayan. Maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Huwag niyo kakalimutan na mag-subscribe dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, at pa-follow ang Facebook page nito sa, of course, sa Facebook page nga eh. So makita-kita po tayo sa susunod na Pinasabat with Coach Jarrett next week, 8:30 PM, dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. God bless everyone. Bye! Sa bawat issue ng bayan, may kanya-kanyang opinyon ang mamamayan. Pinas Sabat with Coach Jarrett. Makisali, makisabat sa talakayan with Coach Jarrett. Boses ng masa,
ating pagbibigyan. Opinyon ng taong bayan, ating pakikinggan. Pinas Sabat, Pinas Sabat. Kasama si Coach Jarrett. Opinyon ng masa, sureball kasama. Pinas Sabat with Coach Jarrett. Tuwing Sabado, alas 8:30 hanggang alas 10 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.